Nagpadala si Mary ng litrato sa asawa para ipakitang bukas ang ilaw sa kusina. Wala siyang napansing kakaiba hanggang palakihin niya ang larawan. Sa likuran, sa dilim, may isang figura ng babae na maputla ang muka at malinaw na nakikita ang mga mata at bibig. Hindi na nag-imbestiga si Mary, nagdesisyon siyang lumipat agad sa pinakamalayong lugar. Ikaw, titira ka pa ba sa bahay na may ganoong kasama? Minsan, ang pinakamasasamang lagim ay nakatago sa harap ng marami sa liwanag ng araw. Isang banda ang tumutugtog sa huling konsyerto nila, puno ng saya at pamamaalam, pero may nahuli ang kamera sa likod na hindi inimbitahang bisita. Matalim na kaibigan mula sa universidad. Nagdesisyon ang grupo, pinanatili siya sandali. Pero, ganoon din sa huli. At ayun, dumating sila sa akin na may ganito, halos parang ito na ang huling tugtugan. Baka Tingnan mo sa likod ng telebisyon na nakadikit sa pader, may isang maputlang figura ng tao na biglang lumitaw at nanonood ng konsyerto. Mas nakakatindig balahibo na sobrang sikip ng espasyo sa pagitan ng telebisyon at pader para magkasa ang normal na tao, hindi yung bigla siyang lumitaw. Walang nakapansin noong oras na yon. Isa itong presensya na masama ang dala. Saan kaya siya nanggaling? Ang susunod na video ay iminungkahi ng isang tao na ang pangalan ay Luna at binabalaan kita, isa ito sa mga pinaka-nakakabahalang kaso na nakita ko sa matagal na panahon. Mag-ingat ka sa panonood dahil ang nagsimula bilang isang simpleng kwento ay nauwi sa isang tunay na bangungot. Kilalanin natin si Lauren, isang dalagang kakalipat lang sa kanyang bagong bahay. Sa video, kinunan niya ng video ang likod ng bakuran, nagsuot ng bota, inikot ang lugar at nakakita ng patay na puno. Pero hindi ito ordinaryong puno. Marami akong puno sa likod ng bakuran, pero may isang kakaiba roon. Obserbahan mong mabuti ang punong iyon. Itinutok ni Lauren ang kamera sa kakaibang bagay, mga nakakatakot na butas at nakakabahalang labi. Dito niya ginawa ang una at posibleng huling malaking pagkakamali. Sa halip na lumayo, nagpasya siyang dalhin ang isang bungo ng hayop na nakita niya sa puno papasok sa loob ng kanyang bahay. Mula noon, tila nagbukas ang impyerno sa kanilang bahay. Kusang gumagalaw at nahuhulog ang mga gamit kahit may bisita siya. Ang kanyang alagang hayop ay nagsimulang umasta ng kakaiba, takot na takot dahil sa isang bagay na hindi nakikita ni Lauren. At pagkatapos, ang doorbell ng bahay ay nagsimulang tumunog ng walang malinaw na dahilan. Luna, come on. Ang doorbell ay tumunog ng malakas. Lumapit si Lauren para tingnan. Tingnan mong mabuti, walang kahit sinong tao sa pintuan. Halata na ang pagod sa isip ni Lauren, pero hindi siya makalipat ng bahay dahil kapos sila sa pera noon. Isang araw, pag-uwi ni Lauren galing trabaho, napansin niya ang isang nakakatakot na bagay sa bakod ng bahay nila. May isang tao o nilalang na nag-iwan ng mga ito roon. Tingnan mo ang mga kakaibang bagay, sungay, kakaibang estatwa at mga bungo ng hayop tulad ng napulot ni Lauren. Parang may gumagawa ng itim na mahika mismo sa bakuran niya. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Lauren, kaya nanood siya ng telebisyon sa sofa. 3:10 ng madaling araw, ang tinatawag nilang oras ng kamatayan at doon nangyari ito. Don't make me
Tingnan mo, isang di nakikitang puwersa ang nadangat sa buhok ni Loren. Tumayo siyang naguguluhan. Akala niya aso niya ang may gawa. Pero nang tingnan ang security camera, nadiskubre niya ang nakakakilabot na totoo. Hindi na siya nag-iisa at nababaliw, di siya tinantanan ng mga kakaibang pangyayari. Kinabukasan na gabi, nakakulong siya sa kwarto at sinusubukang magpahinga nang may marinig siyang malalakas na katok sa bintana. Sit. Sa pinaghalong tapang at kapusukan, nagpasya si Loren na buksan ang bintana at ang narinig ng mikropono pagkatapos ay magpapakilabot sa iyong dugo. Isang bulong iyon, hindi kilalang tinig na parang galing sa kadiliman. Sa takot, umalis si Loren sa bahay. Gabi noon, pero dahil sa kuryosidad, binalikan ni Loren ang mga kamera sa likod ng bahay para malaman kung ano ang nagmamasid sa kanya. Kung may alinlangan pa si Loren na babalik siya roon, nawala ito dahil sa mga larawang iyon. Tingnan mo ang linya ng puno. May madilim at nakakakilabot na aninong gumagalaw ng mabilis sa lugar kung saan lumilitaw ang mga gamit para sa ritual. Walang nakakaalam kung anong nilalang yon. Pinaka nakakabahala pa, ito ang huling post ni Loren, mga 2 taon nang nakaraan. Lumipat ba siya at nakatakas o may mas masahol na nangyari sa kanya sa likod ng saradong pinto? Walang nakakaalam, tuluyan na siyang nawala. Naglagay ng kamera ang bagong ama para bantayan ang anak, pero ang nakita niya ay hindi nagdala ng kapayapaan. Hindi basta nahulog ang stuffed toy na oso, parang may humila dito. Pansinin mo kung paano gumalaw ang kuna, pero may iba pa. Sa kwarto ng isa pa nilang anak, may puting ulap na dumaan sa harap ng kamera. At sa huli, ang pinaka nakakatakot,
Bumukas ng malaki ang pinto. Nagising ang bata at biglang sumara ang pinto. Walang hangin na pwedeng magdulot nito. Siguradong mayroong kung ano sa bahay na yon na gustong magpansin. Ano ang gagawin mo kung malaman mong may nakatirang hindi nakikita sa sarili mong bahay? Napansin ng pamilya na gumagalaw mag-isa ang mga laruan gabi-gabi, ngunit hindi sila natakot. Binigyan nila ng palayaw ang multo. Tinawag nila itong Ghost Manon. Sa simula, akala nila ay wala itong masamang intensyon, pero hindi nila alam kung gaano sila nagkakamali. Ang mga lintik na kotse. Ay, nagbibiro ka yata. Hindi. Hindi po talaga, hindi ako magsisinungaling. Hindi ko alam kung gigisingin ko si Elizabeth, tatawagin si Justin na pangit, o tatawag ng exorcist. Ibig ko sabihin, hindi naman ako natatakot, pero magsisinungaling ako kung sasabihin ko hindi ako nagulat. Kaya iiwan ko na lang yan dyan hanggang bukas para si Elizabeth na maglaro dyan. Weird ang pakiramdam ko, parang out of place ako ngayon. Hindi ko alam kung nandun pa siya. Iniisip kong iwan si Elizabeth sa apocalypse at lumipat ng lugar para magpalipas ng gabi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tingnan natin kung kumusta na siya. Nandiyan ka pa ba? Ayos, mukhang gumaganda na ang lagay sa kalibe. Parang gusto mo sabihin, hindi naman ako natatakot. Alas 3:30 ng madaling araw, kinukunan ng video ng ama ang gumagalaw na laruan na kotse. Boses lang niya ang naririnig at nanginginig siya. Siniguro niyang walang baterya o motor ang kotse at sinubukang linisin ang bahay gamit ang asin. Pero lalong lumala ang mga nangyayari. Mag-ingat ka na. At itong gumising sa akin, Elizabeth. Sige, hindi. Seryoso. Anong gagawin natin? Oh. May nagsabi na umalis ka, sandali lang. Hindi ko alam kung kailangan mo pang magbilog sa paligid. Sige, kalahating bilog lang ito. Hindi ko alam kung kailangan ko pang gawin ng iba. Kung may suggestion kayo, sabihin niya lang. Nandiyan ka ba? Ooh. Say. Oh, isa yan sa mga natuklasan ko. Kaya nandito tayong lahat, nag-e-enjoy sa Taco Bell, tama? At si Ghost Malone ay pinagalaw ang pintong yun kanina lang. Ghost Malone, kung nandyan ka pa, gumawa ka ng kahit ano. Isa yun na senyales. Oh, sige, sige. Wala yung naalala, sige, kaya ironic, manonood ng mga Ghostbusters, di ba? Ghost Malone, Ghostio. Nagbibiro ka ba? Sige, nagtatanong ako kay Ghost Malone. Okay, kaya isang beses kung nandyan ka, 2 beses o siguro wala kung hindi ka talaga nandyan. Wala kaibigan ka ba? Okay? Okay. Gusto mo ba ang mga Ghostbusters? Hindi. Okay. Gusto mo ba ng mga pelikula? Sige, manonood na ako ng Ghostbusters. Baka nakaka-insulto ito. Nandito ka ba para manakit? Sige. Si. Disco, sana alam ko ang Morse code. Isa ka bang matandang espiritu? Sige, pero hindi isang masamang espiritu. Meron bang higit sa isa dito? Si? Nanginig ang mga pinto, gumalaw ang mga larawan. Pati ang pamilya ay nagsimulang umatras, natatakot sa nangyayari. O may kakaibang nangyari ngayong gabi. Gumagalaw ang narawan ng nanay ko.
Ghosty Ghost Malone, nandyan ka ba? Huwag niyong husgahan ang kalat. Araw ng tapunan ng basura ngayon. Ghosty. Sige Max, yan. Nakaupo lang tayo dito. Totoong revelasyon. Ayos ka lang ba? Oh, Maxi. Nabanggit na rin na ilang beses na kaming inalok ng mga taong may kakayahang paranormal na pumunta rito. At yung mga hindi namin tinanggap, pero may ilan sa kanila na para mga pribadong profile, hindi yung manalaking kilala ninyo. Baka tanggapin ko ang alok ng ilang tao na magpalipas ng gabi dito para makita nila kung totoo nga o hindi sila mismo ang makakasaksi. Hindi ko alam, pero sige, isusulat ko lahat ng tanong na gusto ninyong itanong kay Ghost Malone. Pagkatapos, gagawin nating parang sa Stranger Things na may ilaw o pindutan. Simulan mo nang magtanong sa multo, humingi ka ng mga katok bilang sagot. Gaya ng nakita mo, sumasagot ang nilalang. Pinapapalipat niya ang mga larawan, pinapalugmok ang mga pinto, at pati aso ng pamilya ay takot na tumatakbo kahit walang dahilan. Babala ng mga eksperto, ang pakikisalamuha sa mga nilalang na ito ay nagpapalakas lang sa kanila. Napansin ng mga nanonood na si Ghost Malone ay matalino, matiisin at tumutugon sa mga utos. Maaring hindi talaga siya nawalan ng malay at naghihintay lang ng tamang oras para umatake. Ikaw, susubukan mo bang makipag-ugnayan sa isang multo? O tatakbo ka na lang palayo sa bahay na yon habang buhay? Lumipat tayo sa Escocia, sa ghost town na Clampark Estate, isang lugar na puno ng pag-abandona at kawalang pag-asa. Dalawang magkaibigan ang pumasok madaling araw sa lumang apartment para galugarin ang mga guho. Tahimik sa simula, pero kalaunan may iba na silang kasama. Kamusta? Ano? Kamusta? Ako. Kamusta? Hoy mga kaibigan. Kamusta? Ano yan? Nandiyan. Nakaya sa akin. Confused. There's someone down there, bro. How can you? I'm confused. Huh? In that room. Hello? What was Ken's? What are we hearing? Well, Makinig kayong mabuti, may mga ingay at malinaw na yabag sa ibaba. Pero nang bumaba kayo para imbestigahan, wala namang tao ron. Ngunit ang totoong takot ay dumating nang suriin nila ang kanilang mga recording. future in hand. Who's yan? Ako. Nakakakita ka ng galaw? Tingnan mo ang ilaw. Yo. Yo. That.
Yo. Tingnan mo ang bintana, may napakaputlang mukhang nakatago sa kortina. Tahimik na pinagmamasdan sila bago naglaho sa anino. Tumakbo palayo ang mga bata na hindi lumingon. Siyempre, hindi ko sila masisisi. Ang tanong ay kung anong masamang nilalang ang nananatili sa mga kalawangin at basak na lugar. Walang nakakaalam sa nangyari pagkatapos. May ika-6 na sentido ang mga hayop kaya nakakakita at nakakaramdam sila ng paranormal na bagay na di natin napapansin. Naglakad si Pablo at ang aso niyang si Draco sa gubat at nakita ang isang nakakatakot na abandonadong simbahan. Wow. Pequeña, Pina. Tumahimik ka. Draco, tumahimik ka. Wala nang iba. Awa. Mayroon tayong haddan. Halatang-halata nga na ganun yun. Mababa talaga ang pasukan. Wow. Draco, ano eh? Sige, mukhang ayaw talaga niyang pumasok. May dahilan siguro. Halika, Draco. Talagang nararamdaman kong mabilis ang tibok ng puso ko. May malakas talagang enerhiya dito. Draco, halika. Sinusundan niya ako. Halika, pumasok ka. Oh. Hindi. Sige, dito na lang ako. Dito na lang ako. Kasi hindi na ako nakakaramdam ng maganda. Si Pablo ay nakakaramdam ng mabigat na enerhiya, lumalapit siya. Pero tingnan mo si Draco, ayaw umabante ng aso. Umiiyak, umaatras, sobrang takot na takot siya. Ilang araw makalipas, bumalik sila sa gabi. Medyo kinakabahan. Dapat ko sigurong sabihin. Halika, Draco. Halika, Draco. Sa wakas umakyat na. Halika. Anong problema? Ayaw mo bang dito ka? Halika. ¿Qué hay? Draco. Draco, halika. Taho lang taho si Draco sa takot para may nakikita siyang demonyo sa dilim. Kumbinsido si Pablo na may madilim at mapanganib na nilalang sa mga guhong ito. Kung ayaw pumasok ng aso mo sa isang lugar, makinig ka sa kanya at tumakbo ka palayo. Efe, isang manlalakbay na nakatira sa van, isang gabi sa liblib na gubat, sinuri niya ang kanyang mga panlabas na kamera. Penunggu yang ada di sini, buat semua penunggu yang ada di sini gerak sendiri. Melek nggak? Ini kenapa ya? Buat semua penunggu yang ada di sini, tolong mendekat.
Iikot niya ang kamera, walang tao, iikot ulit. Nandun siya, babae na nakaputi, mahaba at itim ang buhok, nakatayo sa gitna ng kawalan, nakatingin sa van, hindi gumagalaw o kumukurap. Ramdam niya ang takot. Efe ay isang bagay na ayaw maranasan ng kahit sino sa atin. Salamat sa panonood. Kung umabot ka rito, like, subscribe at i-activate ang kampanilya para sa higit pang katatakutan. Sana'y maganda ang iyong bangungot.